Magsasayaw para mabuhay. Yan lamang ang ginagawa ni Michelle tuwing sasapit ang gabi. Tama, nagsasayaw siya sa isang bar at ayun ang pinagkukunan niya ng pera. Hindi lang siya basta-basta dancer dahil isa rin siyang prostitute. Maraming mga lalaki ang kinakama siya na lalong nagpapasaya sa kanya dahil ikakaroon siya ng malaking halaga ng pera. Mahirap ang trabahong yun, pero kailangan niyang gawin para sa isang taong gulang niyang anak. May anak siya sapagkat nabuntis siya sa lalaking di naman siya pinanagutan. Ano pa ba magagawa niya? Isang hamak lang siyang prostitute. Nakaupo siya sa may tapat ng isang salamin habang puro makeup ang nasa harap niya. Inayos niya ang sarili niya dahil siya nang susunod na magpe-perform sa stage. Habang inayos ang sarili, biglang dumating ang kaibigan niyang dancer din ng bar na si Pamela. Michelle, ikaw na palang susunod. Galingan mo dahil mukhang jackpot ang gabing to. Saan dito? Tinigil niyang pag-makeup sabay mabilis sa inikot ang upuan sa kaibigan. Ano namang ibig mong sabihin? Curious sa tanong niya. Nakita ko kasi yung mga lalaki. Mukhang mayayaman lahat. May nakita kong isang hottie. Kinikilig pang saan ni Pamela na kinangisi na lang niya. Ano ngayon? Huwag kang bobo, Pam. Puro mayayaman talaga ang mga napunta rito. Wala akong paki sa hati na sinasabi mo. Huwag mo nga akong istorbohin at ako na ang susunod. Inis na anas niya, sabi. Mabilis na hinarap ang upuan sa salamin at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sorry naman. Narinig niya pa ang boses ng kaibigan pero hindi na niya to nakuha pang sagutin. Baka kasi tawagin na siya ng momshi nila agad-agad. Michelle, ikaw na. Iyan na nga. Narinig niya na ang tinig ng momshi karina niya. Nang tingnan niya iyon sa salamin, nakabusangot ang nakatingin sa kaniya. Opo, susunod na po ako, momshi. Dali-dali niyang inayos ang sarili. Pinakatitigan ang mukha sa salamin. Na makontento ay agad siyang humarap sa momshi niya. Tara na po. Nakangiti niyang saad na tinanguhan lang inito. Nakakainganyang tunog ang maririnig sa lugar na iyon. Nasa gitna ng stage si Michelle habang unti-unting ginagalaw ang sariling katawan. Sumasabay siya sa saliw ng kantang romansa. Ayun ang araw-araw niyang ginagawa. Ang magsayaw na nakakadiri, sabi ng iba. Umakbang siya ng bahagya pauna at naroroon ng isang pool kung saan ayon ang sinusunod niyang gagawin. Dahan-dahan siyang umakyat at ibinigay-iway pa ang kamay na parang isang model. Marami pa siyang ginawa sa pool na iyon. Na makaramdam ng pagod ay bumaba na siya. Doon nagsimula ang paghagis sa mga lilibuhing pera ng mga lalaking nanonood sa kanya. May mga matanda, meron din mga binata na sinuha niya kasing edad lang niya. Nasiyan siya dahil doon kaya pinagpatuloy niyang pagsasayaw. Nakakalaswa ang suot niya dahil nakatupis lang siya kaya aliw na aliw ang mga lalaki. Hanggang sa may biglang umago ng kanyang atensyon. Isang lalaking gwapo. Sa tansya niya ayun lang yata ang gwapong nilalang na naroroon. Napakagat labi niyang tiningnan iyon. Ang lalaki naman ay bigla na lamang napailing at napainom ng alak. Ang pogi. Bulalas niya sa sarili at paseksing bumaba ng stage at lumapit sa lalaki. Umupo siya sa may tabi nito. Hi, Pogi. Nakangiti niyang sabi. Pinagbasta niya ang mukha nito na parang perpekto ang pagkakagawa. Nakita niya pa ang Adam's apple nitong nagtataas sa baba. Hindi man lang siya nito pinansin kaya gumawa siya ng aksyon. Dahan-dahan niyang pinadapo ang kamay niya sa binti ng lalaki na kinigulat nito. Yan, napansin mo rin ako. What the hell are you doing? Pagalit na tanong ng lalaki. Kahit hindi naman siya nakapag-aral, alam niya pa rin iyon. Ayaw mo bang hinihimas ko ang binti mo? Baka mamaya yan, manlabot ka sa akin, baka mapakapit ka sa patalim ko. O sabihin na lang natin patibong ko. Madali naman akong kausap. Ilapit niya ang bibig sa tenga ng lalaki. Kahit magkano, tumatanggap ako. What are you saying? Are you insane? No, I'm not. If you're not insane, then leave me alone. Kita niya sa mukha ng lalaki ang pagkainis sa kanya. Ayaw mo ba?
Nakakalokong ngiti ang binigay niya rito with matching kagat-labi pa. Ganito ang ginagawa niya sa mga ibang lalaki. Kinakagat niya ang sariling labi tapos sayon, nahulog niya sa patibong niya. Don't me? Dirty girl because I'm not that kind of a man na kayang mahulog sa iyong patibong. Do what you want and I don't care. Natawa na lang siya sa pinagsasabi nito. Ito lang ang lalaking hindi siya nagustuhan. Ayaw pa, ang ganda-ganda naman niya saka malakas ang sex appeal niya. Kung ayaw mo, edi wag. Tumayo siya nagpakending-kending ang puwet. Hindi mabilis ang paglalakad niya at ginawa niya yon para lalo siyang matipuhan ng lalaki. Wait! Natigilan siya na biglang umimik ang lalaki. At masaya niya itong hinarap. Yes, Mr. Pogi? How much? Boom! Mahina rin palang isang ito eh. Nahulog ng gano'n na lang. Bakit? Gusto mo ba? I ask you, how much? Ulit nito. Nag-isip agad siya. 30K? Para chip. Makita niyang umirap ang lalaki. Anong chip ang pinagsasabi nito? Chip na para sa kanyang 30K? Kung ngayon nga ang punto ng lalaki, bakit hindi niya dagdagan? Deleted ang 30K, Mr. Pogi. Umupumili siya sa tabi nito. So, how much? 50K. That's all. 50 mil dapat. Sad niya. Okay. Sabi ng lalaki at bigla na lang siyang hila papalabas ng bar. Nang nasa labas ay bigla siyang isinandal sa pader at walang habas na hinalikan ng kanyang labi. Agad din siyang gumanti at ang mga braso niya ay nakadantay sa batok nito. Lasap na lasap niya ang alak nitong laway. Nag-iespadahan ng kanilang mga dila. At naramdaman din niyang hinimas ang lalaki ang kanyang dibdib na kanya na lamang pinaliwala. Mapusok ang bawat halik nila na parang nasa isang Hollywood movie. Maya-maya pa'y humiwali ang lalaki sa kanya. Tinitigan ng kanyang nagkikislap ang mga mata. I'm horny? Mahinang wika nito. Ako rin. Ituloy natin kabitin ako. At tungal niya dahil sa pagkabitin na ramdaman. I will, but not here. We'll do that at my car. Kapatango na lang siya kaya kaagad siyang hinila ng lalaki sa isang kulay asul na kotse. Sumakay sila roon ng lalaki at pinagpatuloy ang nasimulan. Huli na naman siyang nabitin nang biglang humiwali na naman ito. Ano ba? May pagkainis niyang sabi. I'm sorry but I need to turn off the lights at baka may makakita sa atin. Lumukwang ang lalaki at pinatay ang ilaw ng kotse. Akamang babalik na ang ulo nito sa tamang posisyon nang bigla niyang sinalakay ito ng halik. Halik na parang wala ng bukas. Halik na parang wala ng katapusan. Matapos ang gabing iyon, hindi pa rin maalis sa isipan ni Michelle ang lalaking kanyang nakasama. Palit ito at ito ang nasusunod sa kanilang dalawa. Hindi niya naitanong ang pangalan nito. Di na bale baka magkita ulit sila sa bar. Pauwi siya ng kanilang bahay ngayon nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nagmamadali niyang kinuha yon at tiningnan. Ang mamshi Karina niya ang tumatawag. Mamshi, napatawag? Michelle, may naghahanap sa iyong lalaki. Saan dito sa kabilang linya? Sino naman kaya yon? Sino raw po? Di sinabi ang pangalan eh. Sino naman kaya ang weirdong lalaki ko? Ako mamshi, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga lalaki ah. Sabi na lang pong hindi ko siya kilala at wala akong oras pumunta dahil aalagaan ko pa po ang anak ko. Paliwanag niya, ngunit imbes na damayan siya ng mamsi niya ay humagalpak lang to ng tawa. Ano ka ba naman, Michelle? Ito raw yung lalaking kasama mo nung isang gabi. Hinahanap ka niya, gaga. Wika nito na ikinalaki ng mga mata niya. Talaga po? Hindi siya makapaniwala. Ang akala niya kasi matapos ang lahat-lahat ng yun ay hindi na ito magpapakita. Pero mali pala siya. Oo nga, magkita raw kayo ngayon na. As in, may diing bigkis nito. Kasi naman daw po. Sandali lang itatanong ko. Kapangiti siya. Paniguradong hahanap-hanapin talaga siya nito dahil sa tindi niya sa kama. Sa kotse pala. Doon kasi ang una nilang pagtatalik. Hoy Michelle, narinig niya tinig nito. Saan daw po? Excited na tanong niya. Doon daw sa may restaurant malapit sa bar. Sige po, masabi pong pupunta na ako.
Sige, sige. At pinutol natin ang linya. Dali-dali naman siya naglakad patungo sa kanilang bahay. Ang nasa may pinto ay kaagad niya itong binuksan. Bumungad agad sa kanya ang anak niyang nasa sahig habang kalat-kalat ang mga kanin doon. Nagmadali siyang pumasok at mabilis sa ibinuhat ang lahat. Parang nandidiri pa siyang inilapag ito sa kuna. Malinis siya tapos malalapatan lang ng malagkit na kanin at dumi. Hindi maaari. Bibi, nasan si Lola? Hindi siya sinagot ng anak. Paano ba naman ito sasagot sa kanya? 1 taon lamang naman to. Napailing na lang siyang umakyat sa ikalabang palapag ng bahay at wala siya nakita. Nasaan na naman ba ang nanay niya? Muli siya napailing at napagdesisyonan niyang lumabas upang tingnan to sa mga kapitbahay. At baka nagsusugal na naman ito. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang isa sa mga kumari ng nanay niya. Nasaan po si nanay? Tanong niya. Ako, Michelle, naroon kina Matilda, ang nanay mo. Nagsusugal habang nagiinuman. Salamat po. Kahit mabato ang daanan, tumakbo pa rin siya patungo kina Aling Matilda. Bakit pa kasi ngayon wala siya sa excited na siyang umalis? Sa hindi kalayuan nakita niyang nanay niya nakaupo habang nagsusugal gamit ang mga baraha. Isama pa ang mga basong may lamang alak. Dali-dali siyang lumapit dito. Nanay, ano naman ba to? Gigil at tanong niya. Nabatas ang tingin ng nanay niya sa kanya na parang sinusuri siya. Ano namang ginagawa mo ditong babae ka, ha? Galit ang tono nito. Alam na niya na talo to. Nanay naman, hindi ba't pinilin ko si Chris sa inyo? Pero anong ginawa niyo? Ba sinunan niyo pa ang pagsusugal kaysa alagaan ang apo niyo? Umuwi na kahit aalis ako. Biglang napatayo na dahil yata sa mga sinabi niya. Totoo naman hindi mo na inuna ang apo at parang mas mahal pa ang sugal. Kaya hindi sila yumayaman dahil puro sugal to at ang pera pa niyang gamit. Hoy, babae ka. Dinuro-duro siya ng sarili niyang nanay. Huwag mo akong sumbatan ng ganyan. Anak lang kita at pagod na ako sa kakaalaga sa anak mo. Pero nay, wala magbabantay kay Chris ngayon at aalis ako. Kung gusto niyo, bibigyan ko kayo ng pera. Pero sana naman alagaan niyo ang anak ko. Kadugo niyo rin siya. Hindi mo na umimik ang nanay niya. Ilapag nito ang baraha sa lamesa sabay lagok ng alak. Parang alam na niyang isasagot nito. At ayon ay sige. O paano ba yan, Matilda, at mauna na ako? Alagaan ko pa kasi yung gwapo kong apo. Makita niyang masaya mukha nito at sabay alis sa pwesto. Pinuntahan siya nito. Tara na. Aya nito. Napatango na lang siya. Kahit kailan mukhang pera tong nanay niya. Bakit ba kasi ganito sila ngayon? Biglang rumestro na karaan na kaagad niyang binura. Ilang minutong lumipas ay nakarating na sila ng bahay. Michelle, nasaan ang pera kong pinapangako mo? Akbang uupo na siya sa kahoy na upuan nang marinig niya ang tinig nito. Wala sa sariling napailing siya at kinuha na lang ang bag. Kinuha niya ang isang kulay puting sobre na naglalaman ng lilibuhing pera. Ayun ang kita niya nitong mga nakaraan at isama pa ang bayad ng lalaki. Malaki-laki rin niyon. Kumuha siya ng mga 10,000 at inabot yon sa nanay niyang nakatayo sa unahan niya. Nang maibigay niya ay malaking ngiti ang nasa mukha nito. Ayan, nakahawak lang ng pera. Saan ka ba pupunta, anak? Ang bait dahil nabigyan ng pera pero kapag wala, mas masahol pa to kung magalit dahil bubungangaan siya. Ganito parati ang takbo ng buhay niya. Ganitong ganito. May pupuntahan lang ako sa may bayan. Tumayo siya at isinakbit ang bag sa balik at sabay lumapit sa anak. Ginawaran niya ito ng isang halik sa pisngi. Mag-ingat ka at baka maghahasa ka dyan sa suot mo. Rinig niyang sabi nito na hindi na lamang niyang pinansin. Anak, magbait ka ha at huwag mong gagalitin si Lola. Kahit alam niyang hindi naman magagawain ng anak dahil bata pa to, kung pinaparinggan niya yung nanay niya. Binalingan niya na to. Mauna na ako. Nagmadali na siyang lumabas at hindi na hinintay pang makasagot ito. Mahirap para sa kanya to pero kailangan niyang gawin para sa kapakanan niya at ang anak niya. Isama pa ang parang walang kwenta niyang nanay. Araw-araw ganito ang buhay niya. Sayaw sa gabi, uwi sa umaga na nakaka-stress naman. Pero ano pa ba magagawa niya? Isa lang naman silang mahirap na dukha.
Bumaba si Michelle ng taxi at excited na naglakad patungo sa restaurant. Hindi alintana sa kanya ang mga taong na nababangga niya dahil sa pagmamadali niya. Papunta siya ngayon sa restaurant kung saan naghihintay ang lalaki. Natigilan na lang siya nang may biglang narinig sa likuran. Isang pamilyar na boses iyon. Nilingon niya yun at bumungad niya sa kanya ang lalaki. Ngumiti siya. Nandito ka pala. Tinapik niya ang balikat nito. Ang lalaki naman ay nagulat at ngunot ang noong tiningnan siya. What? Nagugulahang anas nito. Ang gago. Makikipagkita ba talaga to sa kanya? Bakit hindi siya kilala? Ano to, gaguhan? Nakalimutan mo na agad ako, Mr. Pogi. Kinagat niya ang ibabang labi na lalong nagpakunot ng noo nito. Maya-maya pa isinuri siya dahil tiningnan siya mula ulo hanggang paa. I don't know who you are, woman. Did we met before? Tanong nito kaya napahagalpak siya ng tawa. Diyos ko, sasabog yata ang puso niya. May amnesia ka ba, Mr. Pogi? At bigla nagbago ang isip mo? Hindi ba't nagkita tayo ron? Anya sabay turo sa restaurant na kanya sanang pupuntahan ngunit hinisiyan lang siya nito. I don't have an amnesia. I'm Landon and don't call me Mr. Pogi. It sounds seductive. By the way, I'm not the person you've met before and I think or maybe it's my brother, Brandon. Nagulat siya. So it means Brandon ang pangalan ng lalaking yun. At ito ang kakambal niya. Wow, magkamukhang magkamukha. Mula ulo hanggang paa. Maski ang boses parehas sa parehas. Isama pa nakamamatay nitong ngiti na katulad nung sa lalaki. Hindi siya makapaniwala. Kumbal kayo? Hindi makapaniwala niyang tanong. Yes, we are twins and who are you? Ngumiti siya. I'm Michelle Cruz. Pakilala niya sa sarili at kinamayan pa ang lalaking nagpakilalang Landon. Parehas pogi. Nice to meet you, Michelle Cruz. And I am Landon Elizalde, twin of Brandon Elizalde. Wow! Huli siya nagulat dahil sa mga apelyido nito. Ang ganda talagang pangmayaman. Maganda kapag idinugtong yon sa pangalan niya. Michelle Cruz Elizalde. Oh ha? Ang bongga at mukha na siyang mayaman. Ngumiti muli siya at mabilis sa binawi ang kanyang kamay. Isa pa'y baka nag-aantay na si Brandon kaya kailangan na niya magmadali. Nagpaalam muna siya bago umalis. Nang nasa pinto ng restaurant, agad siyang pumasok. Hinanap ng mga mata niya ang lalaki at hindi naman siya natagalan dahil kaagad niya itong nakita sa may bandang tabihan. Dali-dali siyang lumapit dito. Why are you late? Bigla siyang kinabahan dahil sa klase ng tono nito. Bago sumagot ay umupo muna siya sa harapan nito. May ginawa pa kasi ako. Bakit mo nga pala ako pinapunta? Tanong niya. I want you. Sabi na nga ba at hindi siya makakalimutan ng lalaking to. Paano ba naman kasi naging tigri siya ng mga oras na yon? Alam ko ng pangalan mo. Parang confident niyang sabi. Tell me. Ikaw si Brandon Elizalde at may kakambal kang si Landon Elizalde. Alam mo bang magkamukha kayong dalawa? Ano ba ang tatay niyo? Parang wala kayong pinagbago sa isa't isa at parehas pa kayong gwapo. Pero type ko yung kambal mo ha. Iba ang dating sa akin So, you already met my brother? Oo naman. Bakit may salitang masama ang pagkakabanggit mo sa pangalan ng kapatid mo? I'm not bad, I'm just telling the truth. He's crazy and he cheated on me. Uy, ikaw tigil-tigilan mo nga ako sa kaka-Ingles mo riyan. Pero ano bang ibig mong sabihin? Dumukwang siya at kumalambaba sa lamesa. Ang lalaki na may bumuntong hininga. Niloko niya ako because he stole my girlfriend. Anong Brandon? Sad naman pala ng love life nito. Gano'n na lang yon? Bakit hindi mo kuhanin ang girlfriend mo? Curious yung tanong. Could you shut up your mouth? We're here because we need to talk. Tungkol naman saan? You need to say yes before I tell you. Bakit magsasabi siya ng yes? Bahala na nga. Yes. Thank you. Anito at mula sa bulsa ay may kinuha tong isang maliit na kahon. Hinawakan ng isa niyang kamay, sabay bukas ng kahon at bumungad sa kanyang isang singsing na kinagulat niya. Anong ibig sabihin nito? Maya-maya pa sinuot na sa kanyang singsing. Kahit nagtataka ay ngumiti pa rin siyang binalingan ng lalaki.
Anong ibig sabihin nito, Brandon? Okay, I did this because of my parents once. Listen, I will get you in our house and I will tell them that you are my fiancé now. We need to pretend that we are. Ayaw ko ma-offend ang mga magulang ko kapag nalaman nilang wala pa akong pakakasalan. Please, I'm begging you. Napanganga siya. Seryoso ba to? Nagugulahan niyang tanong. Sino bang tawang hindi magugulan sa mga sinasabi nito? Oo, totoo to. I will pay you every day and you don't need to work very hard if you'll accept this. Your life may be changed. Parang may kung anong bumulong sa kanya. Maganda naman itong gagawin niya at magpapanggap lang sila na sila talaga. Wala namang kahirap-hirap kaya naman tatanggapin niya. Muli siyang humiti. Sige, tatanggapin ko ang lahat pero pangako mo sa akin na gagawin mo talaga yung mga sinabi mo. Huwag mo ko paaasahin dahil baka sabihin ko sa mga parents mo sekreto mo. At tumango lang to sa kanya. So, let's go? Saan? Sa bahay. Ipapakilala na kita. Napalunok siya ng laway. Diyos ko, kakayanin ko ba to? Nagganito lang ako? Bahala na si Batman at tumulong sa kanya. Agad siyang inaya nito palabas at nang nasa labas agad silang sumakay ng kotse. Nasa tabi niya si Brandon habang nagmamaneho. Iniisip niya kung anong gagawin niya once na magkita sila ng mga magulang nito. Bahala na talaga. Ilang oras ang lumipas ang nakarating na rin sila. Ngayon nasa harap sila ng isang malaking bahay. Rinig niyang bumusina si Brandon at kita naman niya ang pagbukas ng gate. Sabay pasok ng kotse sa loob. Kabang-kaba siya ng mga oras na iyon lalo na't nang makita niyang pinto. Parang magpipipi siya kapag nasa harapan na siya ng mga to. Huwag sana mangyari dahil malamang sa malamang baka mabuko silang dalawa.